tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Maria bilang mapag-ampon sa mga Kristiyano. We are celebrating Mary as the help of all Christians. Pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na dahil tayo ay sumusunod sa Kanya, na dahil tayo ay namumuhay sa katotohanan, ang mundo na kung saan nabubuhay sa kadiliman at kasinungalingan, madalas kamumuhian tayo. Merong mga ibang tao na kaaayawan tayo. Merong mga taong magagalit sa atin. Merong mga taong hindi makakatanggap sa atin. Pero huwag tayo mag-alala dahil nauna na daw ang Diyos na nahirapan para sa atin. At ang mabuting balita, meron tayong isang mapagmahal na ina, si Maria, na palaging tutulong sa atin. Sa napakaraming beses na kung saan nanguna ang ating takot, pag-aalala, sa mga pagkakataon na tayo ay nagreklamo at hindi nagtiwala sa Diyos, minsan pa tayo magpakumbaba, hilingin natin ang Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami gumugunita sa mahal na Birhen Maria, ay humihiling ng iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw,
ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya. Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na pupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang
araw po muli sa inyong lahat. Wala naman pong taong gustong kinamumuhian eh. Nobody enjoys being hated by anyone. Nakakainis din kapag bigla merong naiinis sa'yo. Di po ba? Pero 3 tanong dapat ang ating tanungin sa ating sarili kapag meron taong ayaw sa atin. Number 1, tanong mo, may ginawa ba akong masama? Kasi wala naman talagang magagalit sa'yo kung wala kang ginawang pangit o hindi maganda. Di po ba? Kung wala kang ginagawang masama, malinis ang iyong konsensya, huwag ka dapat mag-aalala. Huwag ka dapat magagalit. Amen? But second question, ask yourself, ano ba yung ginagawa mong tama? Kasi aminin natin hindi, kaya merong ayaw sa'yo kasi mas magaling ka kesa sa kanila. May ginagawa kang tama na hindi nila magawa-gawa. Kaya meron lang nagagalit sa'yo kasi naiinggit lang sila sa'yo. Alam naman po natin ang kasabihan eh, hindi naman babatuhin ang isang puno kung wala itong bunga. Amen? Kaya alam mo na ang sagot. Huwag ka na magagalit kapag merong nagagalit sa iyo. Insecure lang sila sa iyo. Naiinggit lang sila sa grasya, sa bendisyon na nasa iyo. At pangatlong tanong, sigurado ba ako nagalit sila sa akin? Kasi baka akala mo lang galit sila. Di po ba? Yan ang problema na napakarami sa atin eh. Kasi napaka-judgmental natin. Agad tayong naghuhusga base sa ating nakikita. Minsan meron lang tayong narinig, kala natin, yun ang katotohanan. Pero meron palaging kwento na hindi natin alam. Di po ba? Hindi naman po ibig sabihin pag nakakunot ng kilay ng isang tao sa'yo, masama ang tingin niya sa'yo, ayaw ka na niya. Eh baka ang totoo lang, masakit lang ang tiyan niya. Di po ba? Kapag galit ang isang tao, isipin mo na lang, ikaw yung nagsindi nung meet siya. Kasi ang galit, para bang isang kanyon na meron ng bala. Kahit na sinindihan mo yan, kung wala naman talagang nakakabit sa loob, wala pong bola. Oo, pag sumabog, pero wala naman lalabas. Di po ba? Kaya kailangan po nating itanong, kanino ba talaga siya galit? Sa akin? O baka meron lang talagang bagay na nangyayari sa kanyang buhay? Kung hindi po kayo sigurado kung bakit galit ang ibang tao sa inyo, ito po ang mas magandang gawin. Humingi po kayo ng kalinawan mula sa banal na Espiritu. Dapat magdasal tayo dahil sa pagdarasal magiging malinaw ang lahat. Mga kapatid, oo, dapat ayusin natin ang ating sarili. Pero hindi naman po lahat ng tao makakasundo natin. Kahit na minsan ginagawa natin yung the best natin, kahit na pinakita ng Diyos anong dapat mong gawin, isang katotohanan na dapat natin tanggapin ay hindi lahat ng mga tao ay makakasundo mo. Hindi naman lahat magugustuhan ka. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, kung nga siya inayawan, ikaw pa kaya? Pinapaalala sa atin ng Panginoon na kahit na maging tapat ka, magpakabanal ka, gawin mo ang tama, meron at meron pa rin ibang tao na magkakaroon ng galit at puot sa iyo. Pero manatili ka pa ring payapa, manatili ka pa ring masaya. Kasi ang ating sinusundan, si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, kinamuhian din ng mundo. O nga naman po, no? Si Jesus, nagpagaling ng mga may sakit, pero tinaboy siya ng mga kamag-anak niya. Si Jesus,
nagbasbas ng mga bata, pero siniraan pa rin siya ng mga Pariseo. Si Jesus na nagpakain ng mga libo-libong tao, pero libo-libo din naman yung mga tao na sumisigaw na ipako siya sa krus. Si Jesus na nagpabuhay sa mga patay, mismong mga nakakatanda ng bayan ng Jerusalem, mga pari ng templo, pinapatay siya, pinapako siya sa krus. Hindi po deserve ng Panginoon na kamuhian siya. Pero kinamuhian siya. Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Makasalanan tayo? Hindi naman tayo perpekto, madalas tayo nagkakamali. Marami tayong mga pagkakasala. Mas pa ang pagkamuhi, ang galit ng ibang tao sa atin. Expect na natin yan. Asahan na natin yan. Para pag dumating, hindi po ganun kasakit sa ating mga puso at damdamin. Amen? Lalong-lalo na po, pansinin nyo, pag pinaglalaban mo ang tama, pag sinasabi mo lang naman ang katotohanan, siguradong sigurado yan, may galit sa'yo. Siguradong sigurado yan, sisiraan ka. Siguradong sigurado yan, kamumuhian ka. Kapag binabawal mo ang isang estudyante na huwag maingay, diba, sasabihan ka, masungit yan. Kapag nagpo-post ka lang tungkol sa korupsyon, sasabihan ka, nagmamalinis, banal na aso. Kapag pinagsasabihan mo yung mga sugarol, yung mga adik na sa alak, kagagalitan ka, pagtritripan ka. Marami ang magiging kaaway mo kapag nakapanig ka na sa katotohanan, sa mabuti, sa pinaglaban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At yan talagang dahilan bakit galit ang mundo kay Jesus. Kasi dumating po si Jesus para magpatotoo laban sa kasinungalingan ng kasamaan. Pero ang mabuting balita, kahit na pagtulungan ka, huwag kang mag-aalala, huwag kang matatakot, huwag kang magpapatalo sa mga taong may galit at puot sa'yo. Kasi panig mo pa rin, kasangga mo pa rin ang Diyos. Walang makakatalo sa'yo. There is this very beautiful saying that haters are like crickets. They make a lot of noise. Yes, you hear them, and yet when you pass in front of them, they remain quiet. They hide their presence. Mga kapatid, kapag mayroong mga taong ayaw sa atin, tandaan po natin na tayo lang ay nagiging mas kamuka ni Kristo. Hayaan mong maghusga ang ibang tao, hayaan mong magsalita ang ibang tao, hayaan mong pagdudahan kanila. Pero gawin mo pa rin ang magpapasaya sa iyo at sundan mo ang kagustuhan ng Diyos. Magpapasaya sa Panginoon. Tandaan natin, isa lang ang buhay natin. Sayang na sayang ang ating oras, napakaiksi ng ating panahon dito sa mundo na inuubos natin sa ating galit, inis, pakikinig dyan sa mga taong ayaw sa atin. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, ng 1 minuto na pagkamuhi ay 1,000 taon na sayang na pag-ibig. Opo, sa bawat punto ng ating karanasan o buhay, di mo naman maaalis sa mga haters. Pero palaging nandyan naman ang ating Diyos, nagmamahal sa atin, ang sumusuporta sa atin. Dagdag pa dyan, ang ating mahal na ina, our help of Christians. Si Maria nagdadasal sa ating mga Kristiyano, sa mga tagusunod ng kanyang anak, kahit na dihadong-dihado ang laban, napapanalo ng Diyos dahil palaging nakikiusap ang ating mahal na ina. Nga kapatid, kung walang galit at pagkamuhi sa iyo, hindi ka lang magiging payapa, magiging banal ka pa, magiging kamukha ka pa ni Jesus. Tumayo po tayo, alay po natin ang ating mga dasal at panalangin sa Diyos, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga inuusig, dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo,
naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, sinirang mo kami upang magkasalo sa walang katapusan mong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamagitan ng mapagligtas sa kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo mga handog na ito bilang pagdanaw ng utang na loob, ngayon aming pinagdiriwang ang paggugunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang aming mahal na ina si Maria bilang mapag-ampon sa mga Kristiyano. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhen, totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Son
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birhen Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa susunod po na may magagalit sa atin, sa susunod na kamumuhian ka, tandaan mo ang 3 tanong. Una, tanong mo kung may ginawa ka ba talagang masama. Suriin mo ang puso mo sa iyong pagkakasala. Pero pangalawa, tanungin mo ano naman yung ginagawa mong tama. Kasi kung mabuti naman ang iyong ginagawa, baka galit lang sila dahil nasasapawan sila. Pero pangatlo, tanong mo din, talaga bang galit sila sa akin? Baka hindi ka sigurado, magdasal ka. Gawing mas malinaw ng Banal Espiritu sa iyo, ipakita niya pinagdadaanan ng tao. Meron din siyang lungkot, meron din bigat ang kanyang puso. Pero pinapaalalahanan din tayo ng Diyos, habang tayo ay nagiging totoo at tapat, mas darami ang ating mga kaaway dahil nauna na siyang kinamuhian ng mundo. Malungkot na kwento, maraming mga tao ngayon ang pinahihirapan at nagdudusa, hindi dahil may nagawa silang mali o sila ay nagkasala, but the mere fact that they are just Christians or Catholics, they are being hated and persecuted. Marami po yan sa Middle East, Africa, o dito po sa Asia. Pero mga Kristiyano, tayo mga kapatid, na pinapatay, kinikidnap, tinotorture, dahil lang sa kanilang pagsunod kay Kristo, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, bago ka magreklamo, bago ka malungkot, ialay mo sa Diyos yung bigat ng iyong puso. At alalahanin mo, meron ka pang ibang kapatid na Kristiyano, mas malala ang kanilang pinagdadaanan, pero nananatili sila nakakapit sa Diyos at hindi sila sumusuko. Kaya kapatid, pagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Kung nakakapagpasaya yan sa iyo at kung nakakapagpasaya yan sa Diyos, by all means, please continue doing what you're doing. Pero ngayon, na ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Maria, ang nag-aampon sa mga Kristiyano, naway pagdasal natin ang mga kapatid natin, kailangan din ng tulong ng pag-aampon ng mga kapatid nating Kristiyano na nasasaktan, sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.